Makikita sa video nito ang pagtangay ng rumaragasang baha sa isang rider at motorsiklo nito habang binabaybay ang tulay sa Barangay Mintal, Davao City. Nakaligtas naman ang driver, gayon din ang motorsiklo nito matapos sumabit sa lubid na nakatali sa kalapit na bahay. Lubog naman sa baha ang kalahati ng sasakyan na ito sa isang subdivision sa Bangkal, Davao City. Aabot din sa tuhod ang baha sa lugar na kulay putik na. Mababatid na napatunayan sa nagdaang hearing ng House Infrastructure Committee ang higit 50 bilyong pisong inilaang pondo sa Davao City, distrito ni Representative Paulo Pulong Duterte, noong administrasyon ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte kung kailan pandemya. Right. Kaya ako po tinatanong, Yusek, di po ba noong mga panahon na to, pandemic? 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata. And yet, meron pa pong flood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? You have no knowledge. Para po sa mga medical medical kit, sa lahat po ng mga, kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Kasi kung ganito po kalaki to, bakit pa po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Don't remember exactly. I am confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote. And if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That you confirm those amounts if na nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at yun pong GAA sa distritong ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paulo Duterte ay tama po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Sinabihan din ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na may selective amnesia si Pacifico Diskaya, ang kontratistang nagmamay-ari ng kumpanyang nangunguna noong panahon ni Duterte, dahil hindi umano nito matandaan ang mga opisyal ng gobyerno na humihingi ng kickback. Falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Samantala, binigandiin ni House Deputy Speaker Janet Garin na inilaan na lang sana sa sektor ng pangkalusugan ang perang inilagak para sa flood control projects noong pandemya. Mr. Chair, sa personal niyo pong pananaw, if you were the decision maker, Yusek Cathy Cabral, sa pananaw mo ba, mas maiging ginastos ito sa pandemya at hindi na tayo nangutang kesa na nangutang pa tayo para sa kalusugan pero yung pondo ng gobyerno na bilyon-bilyon ay ginastos sa flood control? You asked for my personal opinion, Yes, and Madam. I would say yes. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Simonong, Congress TV.